Liza Araneta Marcos na hindi maayos ang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. May hindi raw kasi nagustuhan si First Lady Liza sa ginawa ni VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Bad shot na yun akin. Ikaw, bad shot. Wow, pare, heavy. Bad shot. Bad trip ka, pare. Bad trip ka. Mare. Be, mare. Bad trip. Bad trip ka, pare. Mare, Sara. Bad trip. Bad trip ka, bad trip. Bad shot ka. Bad shot sa bad shot. Oh. Hindi ko na po masyadong i-discuss ito kasi panuorin nyo na lang po yung live ko kanina dahil diniinan ko na po ano po ang take ko rito, ano po opinion, ano po ang aking analysis dito sa nangyari niyan. Maraming salamat, Aureo Hawaii, sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Thank you, Aureo Hawaii. Pare! Ay! Okay, bad trip kayo. Bad trip kayo. Umayos kayo dyan, ha? Binabad shot nyo ako. Ay! Yan ang pasilip na sagot ni First Lady Liza Araneta Marcos tungkol sa ugnayan nila ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ni Liza sa teaser ng panayam sa kanya ni Anthony Taberna sa Tune In kay Tunying. Ayon pa kay First Lady, naging mabait siya kay VP Sara. Yako! Naniniwala kayo doon? Na-discuss ko na rin to eh. Kaya tatanungin ko na lang kayo. Naniniwala kayo naging mabait si First Lady Liza kay Sara? Ay kayo na sumagot. Sa manonood ng reply, pakisagot nyo rin ha. Sige na, gusto ko makita. Sabi dito, bad shot, salitang Jeprox. Mga addict no 70s at 80s, sabi ni T.DL. T.DL. Bad trip ka pare. Mare. Wag ganyan. Wag ganyan. 2 joints tayo. 2 joints. Pero meron daw siyang hindi matanggap. Ano? For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba? You're going to laugh. Tama. Okay. Sabi niya, tingnan nyo ha, kung saan galing dito si First Lady Liza. Una, ayoko sana pumasok sa personal. Lagi ko sinasabi yan, di ba? Pag-asawa yan, hayaan mo na yan, di ko pinapansin. Kasi personal. Kaya lang, nagsalita siya eh. Binanatan niya na yung Vice President. Nagsalita na siya in behalf of the President na instead na sana yung Presidente ay nagtatanggol sa sarili niya, nakisaw-saw siya. Okay naman, maunawaan natin. Asawa niya, but I may not agree with her. Pero hindi na po ito personal. Hindi na po personal attack itong sinasabi ko sa inyo. Kasi pumasok na siya eh. Binanatan niya na si Sara. Okay? So political na po ito ha. Hindi, inano ko lang, sinasabi ko lang, hindi ako na may personal. Ang punto niya, umattend ka ng rally tapos tumawa ka pa na sinabing bangag. Kasi tingnan nyo mabuti. Bakit ba siya nagpa-interview ng ganito? Bakit ba biglang nagkaroon ng galit di umano sa kanyang puso? Yung pala, dati na ito. Dati na. Kasi nagsalita ng bangag si Tatay Digong nung first rally sa Davao. Hindi naman nagganon sa Cebu. Laylo nga sa Cebu eh. Sa pangatlong rally sa Davao, wala naman si VP Sara. As far as I know, hindi ko siya nakita, hindi naman siya nag-speech. Hindi ko alam kung nasa paligid siya. So, ang pinaghuhugutan nito, in short, ang hugot ni Liza ay nung first rally sa Davao. Naintindihan niyo po? Ang tanong, bakit lang ngayon mo ika nagsalita? Ano ang nag-trigger sa'yo? Bakit bigla-bigla ikaw pumuyok? Bigla-bigla kang pumutak ngayon? Meron bang biglang bumulong?
Bakbakan mo yan si Lisa. Ay, bakbakan mo yan si BP Sara. May damonyo bang nagbubulong-bulong na naman sa'yo? Meron ka na naman bang mga naririnig dyan na, uy, bakbakan mo si BP Sara, bakbakan mo yan. Ako ang iyong konsensya. Oy, heavy pare, heavy. Bakbakan mo yan si Sara. May ganun ba? Ba't bigla-biglaan? Hindi tuloy natin maalis sa ating isipan na baka mamaya, tandaan po natin may malaki silang bulilyaso ngayon na very questionable ang pagkakahuli diyan sa record-breaking na droga. Para ba ang mainstream media meron na namang pag-uusapan? Ito, para may divert sa usaping droga? Nagtatanong lang po tayo Hindi naman tayo nagbibintang. Kaya lang nakakapagtaka Ang tagal na noon. Ba't ba ang hilig niyong bumalik sa nakaraan? Di dapat doon ka pa nagsalita. Ilang buwan na yan, Ba't ang hilig niyong bumuhay ng nakaraan? Mga historian kayo? Masisisi ba natin ang taong bayan kung taktika ito? Huwag tayo maliligaw, mga brad. Gising po, oy, gising. Malalim na usapin. Kaya kukulitin ko Kailangan ma-interview si Senator Bato. Pag si Senator Bato inimbestigahan yung nangyari sa droga, sasabihin ko na sa inyo ngayon, sasaludo ako sa kanya araw-araw. Pero pag hindi niya inimbestigahan yan, aaraw-arawin ko rin siya. Imbestigahan mo yan. Ba record breaking na nahuli? Pero ang mga facts hindi mag-connect-connect. Yaan ang dapat iniimbestigahan, Senator Bato. Ayan ba ay diversion lang? Sige nga. Sino ang makakapag-explain? Bakit ngayon ka lang pumutak? Bobo ba si Katunying ngayon lang nag-edit? Bobo ba editor niyan? Ang tagal mag-edit, kailan pa ba yung interview na yan? Questionable talaga. Alam mo, ang napapansin ko sa gobyernong ito, ang timing questionable talaga. Oo. Yung mga dapat tapos na binubuhay. Don't tell me, nung pangatlong Davao yan. Hindi, wala po si BP Sara doon. Isa pang tanong, ba't hindi nyo bakbakan si Amy? Ang bait-bait nga ni BP Sara sa inyo. Si Amy nga ang putak ng putak Si BP Sara ang bait sa inyo nang galing. Sa inyo nang galing, mga loyalista, na hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng tatay. Kahit magbangag si Marcos, ay si Tatay Digong, si BP Sara tahimik lang. I-apply nyo rin. Kung kasalanan man yung sinasabi ni Tatay Digong na bangag, hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng tatay. Oy, gising. Let me repeat that. I-apply nyo ngayon sa inyo. Hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng tatay. Di ba? Balik sa inyo. Back to you. Boomerang ang tama dyan. Tama si Pinoy Files. Hindi kasi baka mamaya mayroon takot tayo sa sarili nating multo Ano yun? Kasi pag mangga ka, marami kang kinakatakutan. Di ba? Do you agree with me? Pag mangga ka, marami kang kinakatakutan. Tama o mali? Kailangan ma-explain to. Total, kayo mga vloggers, ang dami nyong vloggers dyan, i-explain nyo na lang. Diba? Kaysa ang topic ninyo, laging
laging patama sa mga DDS vloggers. Topic nyo. Bakit ngayon lang nilabas ito? Bakit ngayon lang siya nagsalita? Topic nyo rin, yung yung nasa koteng droga, record breaking, topic nyo yan. Topic natin yan, araw-araw ha. Senator Bato, nananawagan pong muli. Hindi, sa Tuesday daw siya interview. Sana totoo. Maganda yan, basta totoo, Senator Bato. Ba yan? Even Lenny never did that. Ano kayo? Even Lenny didn't. Ano kayo? Dilawan? Pinapatunayan niyo sa taong bayan, kayo talaga'y dilaw. Si Sara, tinulungan kayo maluklok. Si Lenny, dinaya kayo sa eleksyon. Hindi ako nagsabi niyan, kayo. 6 na taon yung sinasabi ang kay Lenny. Dinaya kayo sa eleksyon. Yung dapat sa inyo, tinanggal ni Lenny. Si VP Sara, yung dapat kanya, ibinigay niya sa inyo. Kasi kung tumakbo siya presidente, hindi ka mananalo, Marcos. Hindi mananalo yung asawa mo. Look at the difference. Ang tinutukoy ni First Lady Liza ay ang prayer rally sa Davao City noong January 28 kung saan Tagal na pala, January 28. Tatlong buwan na ngayon ka lang nagsalita. Salya kayo talaga sa timing. dumalo sina VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon, binanata ni Digong si Pangulong Bongbong Marcos at narinig yan ng Vice Presidente. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Hindi malinaw kung tumawa nga ba si VP Sara sa mga banat ng kanyang ama. Matapos ang prayer rally na yan, nagkita kinabukasan sina VP Sara at First Lady sa departure ceremony ng Vietnam trip ng mag-asawang Marcos. Kapansin-pansin doon ang pagtamlay ng pagtungo ni Liza sa bise. Hindi sila nakitang nagbatian kahit magkatabi sila sa upuan. Sa isa pang video, dineso ng First Lady si Executive Secretary Lucas Bersamin at nilagpasan lang si VP Sara na kausap noon ng Pangulo. Noong February 2 naman, sa isang event, ilang beses tinanong ng media si Liza kung kumusta ang samahan nila ng bise, pero hindi siya umimik. Ma'am, sorry. Just a quick reaction. Nagkausap na po ba kayo ni VP Sara? Ma'am, any, short reaction lang, ma'am. Sa isang punto, napatakbo pa siya. Ilang araw matapos niyan, si Vice President Sara naman ang tinanong at ang sagot niya lang. I have no comment on that at the moment. Sa kabila niyan, sinabi noon ng bise na wala namang problema sa samahan nila ni Pangulong Marcos. Pero nagpatuloy ang mga patutsyada ni dating Pangulong Duterte na binweltahan naman ni PBBM tungkol sa umano'y secret o gentleman's agreement sa China. Noong Lunes lang, natanong si Pangulong Marcos kung kumusta ang relasyon nila ni Vice President Sara. Ang sagot niya, It's complicated. Yun! Heavy, pare, heavy. Heavy. Bad trip kayo, pare. Bad trip. Bad trip kayo. Bad trip, bad shot ako sa inyo. Complicated na kami. Complicated. Two joints! Ay, nako. Anong nangyayari sa bansang Pilipinas? Ay. B. Marcos, where na you dito na me? You're so bad trip. Complicated. Okay.
It's complicated. Wala namang pahayag pa ang bise sa mga bagong sinabi ni First Lady Liza Araneta Marcos. Abangan na lang natin anong sagot ni BP Sara. And I really hope na sasagot agad si BP Sara. No? Pero kung hindi siya sumagot, maunawaan ko naman siya eh. 'Di ba? Piliin niya, hindi na lang patulan. Anyway, basta kami, nasa likod mo lang, BP Sara. Alam mo naman, organic kami. Alam mo naman, di ba? Hindi naman kami sinasabihan ni BP Sara na ipagtanggol siya. Di ba? Pero, yun ang organic eh.